Ang aking ama ay isa sa 4 na Diyos ng digmaan ng Daxia. At ako ay nagkamalay sa level na kakayahan, ang 9 na dragon ng bituin. Ngunit inakusahan ako ng reyna ng paaralan, si Liu Ruyan, na ninakaw ko ang kanyang laman loob na pildora. At talagang nagalit ang lahat ng guro at estudyante sa akin. Nang makita ito, ako ay ngumiti. Isang grupo ng mga langaw ang naglakas loob na manghimasok. Magsimula kayong mamatay. Sa sandaling iyon, si Liu Ruyan ay may namamagang mga mata, na nakatitig ng diretsyo sa akin. Ang mga estudyante sa paligid ay nagalit at nagbintang. Itim na lobo, huwag mong isipin na dahil nagkamalay ka sa level na kakayahan, maaari mo nang gawin ang anumang nais mo. Narito ay paaralan. Hindi ito lugar ng mga magnanakaw. Hindi mo maaring ipagwalang bahala ang mga bagay. Kahit ang guro na palaging umaasa sa akin, ay mahigpit na nagsalita. Itim na lobo, hindi ko inasahan na ikaw ay ganitong tao. Ngayon, agad na ilabas ang mga bagay ni Liu Ruyan, at humingi ng tawad sa kanya. Ipagpalagay ng guro na hindi ito nangyari. Ding! Aktibado ang God Level Choice System, na-detect na si Liu Ruyan ay nang frame sa host, kaya binanatan siya sa harap ng lahat. Reward, antas 2 na lakas ng mandirigma para sa host. Nang marinig ito, ako ay humampas ng aking kamay, at diretsyo kong sinampal si Liu Ruyan. Ibibigay ko ba ito sa'yo? Ang aking ama ay Diyos ng digmaan ng dakilang siya. Hindi ko akalain na nais kong manahimik. Anong mga walang halaga ang may lakas ng loob na manghimasok? Itim na lobo. Ang mga mata ni Liu Ruyan ay biglang naging pula. Ang galit at kahihiyan ay pinagsama-sama. Itim na lobo. Masyado kang may lakas ng loob na saktan ako. Ako rin ay nagkamalay ng level na kakayahan, maringal na kalasad ng liwanag. Hindi naman ako natatalo sa iyo ng marami. Kahit na ikaw ay level na kakayahan, ano ngayon? Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Nawawalan ako ng pag-asa at umuuga ng ulo. Ang tsaa dito ba ay talagang walang isip? Alam mo na ikaw ay A-level. Ako ay S-level na. Ang nagkamalay na may A-level na kakayahan. Sa Kinyang City, bawat taon, hindi bababa sa 8 hanggang 10,000. At ang S-level na kakayahan, isang tao sa isang taon ay mabuti na. Sinasabi ko ng malamig ang tono. Hayaan mong bigyan kita ng paliwanag. Ako ay nagkamalay ng S-level na kakayahan. Kanino ko kailangang magbigay ng paliwanag? Sa susunod na sandali, 9 na makulay na apoy na dragon ang biglang lumitaw. Nakatali sa aking paligid. Para bang 9 na tunay na dragon ang bumaba sa mundo. Isang nakakapanghinang alon ng init ang sumalubong. Nang makita ito, agad na nagtipon si Liu Ruyan ng isang puting liwanag sa kanyang harapan. Ito ay ang A-level na kakayahan na kilala sa depensa, ang maringal na kalasad ng liwanag. Kahit na ito ay S-level na kakayahan, ano ang magagawa nito sa akin? Itim na lobo. Gusto kong ipabayad sa iyo ang halaga nito. Si Liu Ruyan ay umungol ng malamig. Sasagot na siya. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, isang apoy na dragon ang biglang bumangga sa kanyang liwanag. Ang lakas ng dugo at ki ay agad na pinakawalan. Ang maringal na kalasag ng liwanag ay nagwasak sa ilalim ng paghampas na ito. Ang kanyang buong katawan ay malakas na itinapon ng matinding puwersa. Nahulog siya sa lupa. Dahan-dahan akong lumapit sa harap ni Liu Ruyan. Matigas kong pinatapak ang aking paa. At inilapat ang mukha ni Liu Ruyan sa malamig na lupa. Kaagad, isang galaw ng aking braso. At isang matalas at malakas na sampal muli. Muli kitang tatanungin. Malamig ang tinig ko nang magsalita. Ako, nagnakaw ba ako ng iyong mga bagay? Si Liu Ruyan ay naggangalit ang mga panga. Itim na lobo. Ikaw, walang hiya mong magnanakaw. Kung may lakas ng loob, patayin mo ako ngayon. Nang marinig iyon, ang mga labi ko ay bumangon sa isang mapanukso ng ngiti. Hindi ko kailanman nakita ang ganito ka-bold na kahilingan. Sa susunod na sandali, isang pang-apoy na dragon ang lumipad. Nadala ang nakasisirang lakas, tumalon ito patungo kay Liu Ruyan. Muling pinagana ni Liu Ruyan ang natitirang lakas ng dugo at ki sa kanyang katawan. Inilunsad ang maringal na kalasad ng liwanag. Nahirapang nahadlangan ang nakamamatay na hampas na ito. Ngunit ang lakas ng dugo at ki sa kanyang katawan ay naubos na. Isang matamis na amoy ang sumalubong mula sa kanyang ilong. Kinulayan nito ang kanyang mga labi. Bago pa siya makahinga, dumating ang ikatlong apoy na dragon upang sumalakay. Nang makita niyang talagang nagalit ako, nakiusap si Liu Ruyan ng tulong. Guru Wang, tulungan mo ako. Itim na lobo. Huminto ka. Sa isang iglap, isang talim ng hangin ang tumama mula sa aking likuran. Itim na lobo. Napaka-bold mo naman. Walang galang sa mga nakatatanda. Nagnanakaw ng mga bagay ng kaklase. Pumatay ng kaklase sa harap ng liwanag ng araw. Gusto mo bang maghimagsik? Isang talim ng hangin. Madaling hatiin ang apoy na dragon sa dalawa. Kahit na si Wang Fang ay level lang ang pagkamalay sa talim ng hangin. Ngunit naglakad na sa daan ng mandirigma ng maraming taon. Ngayon ay umabot na sa antas ng 3 antas na mandirigma. Sa pagdapo ng mata, ako'y mainat na nagwagayway ng kamay. Ang katawan ng apoy na dragon sa likuran ay namamaga. Ang apoy ay naging mas naglalagablab. Lahat ay napansin ang biglaang pagbabagong ito. Ang apoy na dragon sa likuran ni itim na lobo ay biglang namaga ng maraming beses. Ang kanyang lakas ng dugo at ki ay halos umabot na sa lakas ng dugo at ki ng guro. Ito ang level na kakayahan. Ang takot ay sobrang labis. Sa harap ng gulo ng mga tao, si Liu Ruyan ay may mukha ng galit. Ngunit si Wang Fang ay hindi natatakot. Kahit na ikaw ay may level na kakayahan, ano naman ngayon? Ako ay isang mandirigma sa ikatlong antas.
Ang maraming taon ng pagsasanay ay hindi madali para sa iyo nagapiin. Ang aking mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag. Subukan natin iyon. Nakita ang dalawang apoy na dragon na lumipad sa hangin. Nagdadala ng puwersang kayang wasakin ang mundo. Diretsong tumama kay Wang Fang. Nang makita ito ni Wang Fang, siya ay mabilis na kumilos. Agad niyang pinagsama ang mga pangakit ng hangin. Isang makinang napilak na landas ang lumagpas. Napaka-eksaktong nahati ang isang apoy na dragon. Naging dalawa. Ngunit, ang ikalawang apoy na dragon ay tila isang bagyong sumasabog. Tumuloy itong tumama sa dibdib ni Wang Fang. Bang! Ang hugis ni Wang Fang ay parang pinutol na saranggola. Siya'y matinding nahagis ng ilang metro ang layo. Sa labis na pagkasira, si Wang Fang ay nahirapang panatilihin ang kanyang katawan. Isang patak ng dugo ang dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang bibig. Kumakatawan sa kanyang pagkabigla at hindi pagtanggap sa sandaling ito. Siya ay isang ganap na mandirigma sa ikatlong antas. Ngunit siya ay nawasak ng isang level na kakayahang kamakailan lamang nagkamalay. Sinabi ko ng malamig, ikaw na ba ang karapat-dapat na guro? Muli, isang naglalagablab na apoy na dragon ang sumalakay. Nagbigay ng lahat ng makakaya si Wang Fang. Sinubukan niyang pigilin ang nakamamatay na atake. Subalit tinamaan siya ng apoy na dragon. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng mabigat sa lupa. Hindi tiyak ang kanyang buhay o kamatayan. Ang aking tingin ay lumipat sa nanginginig na Liu Ruyan sa aking mga paa. Liu Ruyan, akala ko ba mamamatay ka? Ngayon, tutuparin ko ang gusto mo. Si Liu Ruyan ay takot na sa puntong ito. Nag-uusat siya ng may nanginginig na tinig. Patuloy siyang humihingi ng awa. Itim na lobo. Nagkamali ako. Huwag mo akong patayin. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Anumang kondisyon na iyong inilahad. Kaya kong sunggaban lahat. Di ba gusto mo ako? Sisisikapin ko ito para sa'yo. Maging kasintahan mo mula ngayon. Anumang nais mong gawin, ayos lang. Pasensya na. Ako si Itim na Lobo. Hindi ako nagmamakaawa. Bang! Isang dragon ang biglang umakyat. Pumasok ito sa katawan ni Liu Ruyan. At siya'y nilamon. Ding! Dahil pinatumba ng host si Liu Ruyan, nire-reward ang host ng antas 2 na kapangyarihan ng mandirigma. Tahimik. Patay na tahimik ang lugar. Walang sinuman ang naglakas loob na gumawa ng tunog. Lahat ay natatakot na madamay. Ang ama ni Liu Ruyan ay kapitan ng pangkat ng mga gwardiya ng lungsod. Ganito na lamang napatay ni Itim na Lobo si Liu Ruyan. Wala na siyang pakialam sa kanyang buhay. Ang Itim na Lobo na ito ay isang baliw. Dahan-dahan kong tiningnan ang bawat isa. Mga kasama, maaari bang magtanong, ang laman loob na pildora ng ginintuang ibon, ay ako bang nagnakaw? Itim na Lobo, magnanakaw ba ng bagay mula sa isang patay? Sumagot ka sa akin. Patuloy ang nakabibinging katahimikan. Sumigaw ako ng galit. Magsalita ka. Ang sigaw na ito ay nagpasiklab ng takot sa lahat. Siyempre, hindi. Hinding-hindi gagawin ni Itim na Lobo ang ganitong bagay. Lahat ay dahil kay Liu Ruyan ang berdeng tsa. Niloko kami. Nagdulot ito ng labis na sama ng loob kay Itim na Lobo. Tumango ako na labis na nasiyahan. Ang katotohanan ay tiyak na lalabas sa lahat. Bigla, isang sigaw ng galit ang pumunit sa katahimikan. Itim na Lobo, nagtataka ako, naglakas loob kang patayin ang tao ng pamilya Lin. Akala mo ba ay nagkamalay ka na ng level na kakayahan? Makakapangalat ka na ba sa lahat? Ngayon, pagsisisihan mo ang pagdating mo sa mundong ito. Nang matapos ang sinabi, biglang bumagsak ang temperatura. Isang malamig na puwersa ng pagpatay. Nagsimulang dumagsa. Narinig ng lahat ang tinig. Lahat ay lumingon. Nakita ang isang lalaking nasa gitnang edad, na nakatayo sa hindi kalayuan. Ang matinding aura ng pagpatay na bumabalot sa buong katawan. Iyan si Lin Guyu. Guro Lin. Ang Guro Lin ay tiyuhin ni Liu Ruyan. Naglakas loob ang Itim na Lobo na patayin si Liu Ruyan. Tapos na siya ngayon. Ang Guro Lin ay isang 4 na antas na mandirigma. Hindi kayang pigilan ng Itim na Lobo ito. Ako ay nagkibit balikat. Pagkatapos ng bata, sumunod ang matanda. Inakusahan ako ni Liu Ruyan ng walang dahilan. Ang kapalaran niya, ay talagang hinanap niya ang kanyang kapalaran. Narinig ito ni Lin Guyu. Nakatitig siya ng galit. Pagsisinungaling. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Nagnakaw ka ng bagay ni Ruyan. Nang madiskubre, agad na nagpatuloy sa pagpatay. Talaga namang matapang ka. Ding! Na-activate ang God Level Choice System. Pagpipilian isa, lumuhod sa harap ng lahat, umamin ng kasalanan kay Lin Guyu, sirain ang sariling mga kamay at paa, reward sa host, level na talento, liulilike. Pagpipilian 2, tumakbo kaagad, lumaya sa Kinyang City, at bumalik lang kapag humupa na ang gulo. Reward sa host, level na talento, Meteor Fire. Pagpipilian 3, patayin si Lin Guyu, reward sa host, lakas ng mandirigmang antas 3. Ang sinumang magtatangkang gumulo sa akin, lahat ay mamamatay. Sinabi ko ng malamig, dahil ikaw ay tiyuhin ni Liu Ruyan. Sige, sumama na tayo at samahan siya. Si Lin Guyu ay nagalit na humahalakha. Lanan, ang laki ng iyong bibig. Naglakas loob kang pumatay sa tao ng Lin. Tiyak na ipaparamdam ko sa iyo ang hirap upang hindi ka makaligtas. Hindi ka makakamatay. Tanggapin mo ang iyong kamatayan. Dahan-dahang iniunat ni Lin Guyu ang kanyang 2 braso. Ang hangin sa paligid ay naging mamasa-masa. Sa isang iglap, sa hangin, libu-libong patak ng tubig ang agad na nagbuklod. Para bang mga bituin na kumikislap sa likod niya. Si Lin Guyu ay nagangat ng isang malamig na ngiti sa kanyang labi. Itim na Lobo,
Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na mamatay ka ng ganoon kadali. Ang aking libo ng pagsasayaw ng ulan ay magbibigay sa iyo ng karanasan sa walang katapusang pagpapahirap sa tubig. Maramdaman ang bawat minuto at segundo ng paghihirap. Matapos ang kanyang sinasabi, biglang inugoy ni Lin Gyu ang kanyang braso. Ang mga orihinal na malalambot na patak ng tubig ay biglang nagbago. Naging matulis na parang karayom. Naging mga sinag ng pilak ang tumama. Nakakunot ang aking noo. Biglang umikot sa aking paligid ang isang nag-aapoy na dragon. Bumuo ng isang hadlang. Sinubukang hadlangan ang napakalawak na pagsalakay. Sa susunod na sandali, sa sandaling ang patak ng tubig ay humawak sa apoy na dragon. Mabilis na kumalat ang hamog. Unti-unting nagdilim ang apoy na dragon sa paglusob ng hamog. Sa huli, nawala. Nakita ito ng lahat. Humanga sila. Talagang hindi nakakagulat na si Yelin. Isang simpleng hakbang lamang. Agad na nagpayuko sa apoy na dragon ni itim na lobo. Ang uri ng tubig ay lumalaban sa uri ng apoy. At talagang 4 na antas laban sa 2 antas. Ano ang mayaabot ni itim na lobo? Talagang sayang. Ang henyo nakakasimula pa lamang ng level na kakayahan. Wala pang isang araw ang lumipas. Ay malapit nang bumagsak. Wala nang sinabi si Lin Gyu. Muling nagtipo ng napakaraming patak ng tubig. Nagtahi ng isang walang anyong sa pantaha. Naghahanda upang ganap akong dalhin. Bang! Ang malakas na putok ay umabot sa lahat ng dako. Isang napakainit na liwanag ng apoy ang biglang pumunit sa lumalawak na hamog. Nakita ang 9 na apoy na dragon na lumipad pataas. Ang mga katawan nila ay bumabaluktot. Bawat isa ay naglalabas ng lakas na kayang umugoy sa mundo. Ako'y nananatiling mayabang sa ilalim nito. Ang mga sulok ng aking labi ay umangat sa isang suwabe ng ngiti. Guro Lin Gyu, akala mo ba ay nanalo ka? Mukhang nakalimutan mo. Ang aking pagkamalay na level na kakayahan ay tinatawag na 9 na langit na apoy ng dragon. Ganitong apoy na dragon, may 9 ako. Matapos kong sabihin yon, ang 9 na apoy na dragon ay sabay-sabay na umuungal. 9 na daloy ng lakas na kayang pumatay ng mundo ay biglang humnap kay Guro Lin Gyu. Bagaman ang libu-libong pagbuhos ng ulan ni Guro Lin Gyu ay buong lakas na lumaban. Ngunit sa harap ng ganap na lakas ng 9 na apoy na dragon, agad itong napasok at kumalat. Paano ito posible? Alam mong ikaw ay isang 2 antas na mandirigma lamang. Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Ako ay isang 4 na antas na mandirigma. Ang kakayahan ay nagpuwersa sa iyong tubig na kakayahan. Paano nangyari ito? Bago pa man natapos ang kanyang pagsasalita, ang malalakas na apoy ng 9 na dragon ay dumating ng masidhing. Sa isang iglap, nilamon si Lin Gyu ng nag-aapoy na dagat ng apoy. Sabi ko ng tahimik, ang tubig ay nakakabawas sa apoy. Pero iyon ay kayang pigilin lamang ang karaniwang apoy. Ang aking 9 na araw na apoy ng dragon. Ngunit ito ay level na kakayahan. Sapat upang sunugin ang lahat ng bagay. Ang iyong tubig na kakayahan ay walang halaga. Pagkalipas ng ilang sandali, isang malamig na hangin ang humagupit. Dinala nito ang natitirang amoy ng pagkasunog sa hangin. Dahan-dahan akong humagis ng kamay. Ang 9 na dragon ng apoy ay naging mga munting spark ng apoy, na walang parang hangin. Ding! Dahil pinatumba ng host si Lin Gubao, nire-reward ang host ng lakas ng mandirigmang anti-stress. Muli ang lugar ay nahulog sa tahimik na katahimikan. Siguro Lin ay naging abo na rin sa kamay ni itim na lobo. Siguro Lin ay isang 4 na antas na mandirigma. Ito na ba ang lakas ng level na kakayahan? Talagang nakakatakot sa ganitong level. Sabihin mo, hindi tayo isasama ni itim na lobo. Lahat ng tao sa lugar ay nakatingin sa akin. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Takot na baka patayin tayo ng Diyos ng pagpatay. Sunugin silang lahat. Di ba ito ay madali na lang? Bigla, isang buhawi ang biglang lumitaw ng walang babala. Sa gitna ng lugar, agad na binalot ang aking katawan. Ako'y nabilanggo ng isang hindi mapaglaban ng lakas. Itim na lobo. Sa loob ng buhawi, nakita ko ang isang matandang may puting buhok sa harap ko. Umiti ako ng kaunti at sinabi, itim na lobo. Punong guro, itim na lobo. Dapat hindi mo ako papahirapan. Di ba? Sinabi ng matandang may puting buhok na may lungkot sa mukha. Pahirapan ka. Aking munting ninuno. Maliwanag na pinapahirapan mo ako, hindi ba? Punong guro na si Lilayang ng King Zong. Sa sandaling ito, nanginginig ang aking anit. Isang estudyante ang namatay sa isang pagkakataon. Isang guro, at pareho silang tao ng pamilya Lin. Lalo na si Liruyan. Siya ay nagkamalay ng a-level na kakayahan ngayong taon. Ang kanyang katayuan ay talagang hindi maihahambing. Itim na lobo, ikaw ay nagdulot sa akin ng malaking problema. Ganitong malubhang insidente. Tila hindi ko kayang panatilihin ang aking posisyon bilang punong guro. Paano kita mapapangalagaan? Nang lumabas ang salitang ito ni Lilayang, para bang isang bato ang sumabog sa kalangitan. Lahat ng tao sa lugar ay nagtinginan. Ano ba ang sinabi ng punong guro kanina? Parang sinabi ng punong guro, na gusto niyang protektahan si itim na lobo. Si itim na lobo, na sa harap ng maraming tao ay kumuha ng 2 buhay. Hindi lang hindi siya pinarusahan ng punong guro. Sa halip ay gusto pa niyang protektahan siya. Nang makita ito ni Lilayang, malumanay niyang inalagaan ang kanyang manggas. Isang magaan na hadlang ng hangin ang tahimik na umakyat. Ngayon, walang makakarinig sa ating dalawa. Sabi ko na walang pakialam, mumiti. Punong guro, sa Kinyan City, ikaw at ang punong lungsod lamang ang nakakaalam.
Ang aking ama ay isa sa 4 na Diyos ng digmaan ng Daxia. Sa tingin mo, magpapadala ang punong lungsod ng mga gwardiya upang hulihin ako? Magagawa ba niya ito, magandang mandirigma? Tungkol sa malubhang insidente, ang balita dito, hindi ito papayagan ng punong lungsod na kumalat mula sa Kinyang City. At pati na ang pamilya Lin. Gusto akong ilagay sa panganib. Takot akong hindi ito magiging madali. Di nakapigil si Lilayang na humanga sa kanyang sarili. Sa aking ipinakitang determinasyon at katigasan, kahit na harapin ang mga mabangis na hayop mula sa ibang mundo, hindi siya matitinag. Binaba ni Lilayang ang kanyang boses. Agad niyang sinabi, sige na, huwag muna tayong makipag-usap tungkol dyan. Kailangan nating umalis agad. Maaaring dumating ang mga tao mula sa pamilya ni Lin anumang oras. Pag nangyari yon, magiging komplikado ang sitwasyon. Agad na ginamit ni Lilayang ang kanyang kakayahan. Isang napakalakas na buhawi ang biglang nabuo. Mahigpit na niyakap nito ang dalawa. Nais na nitong lumipad. Bigla, isang serye ng nagmamadaling tunog ng mga hakbang ang umabot sa buong campus. Isang grupo ang mabilis na tumakbo papunta dito. May matinding presensya. Ang pinuno ng grupo, siya ang ama ni Liu Ruyan, si Lin Wansheng. Nais niyang tumakas. Huwag kang pumunta. Sumigaw si Lin Wansheng ng galit. Ang lakas ng dugo at ki sa kanyang katawan ay umusbong. Itim na lobo. Biglang sinalakay ang buhawi na ito. Ang buhawi ay sumabog ng malakas. Ang aking anyo ay naipakita rin. Sumigaw si Lin Wansheng. Itim na lobo. Naglakas loob kang patayin ang aking anak na babae. Ikaw na pinakamababang uri ng insekto. Paano mo nagawang gawin yan? Gusto kong gawing mga pirapirasong laman itong mga basura mong pinakamababa. Si Lin Wansheng ay naggangalit, puno ng put. Agad siyang umusad para pumatay. Bilang kapitan ng mga gwardiya ng lungsod, siya ay pumasok na sa antas ng 5 antas na mandirigma. Ang nakakatakot na lakas ng dugo at ki ay tuwirang nakatutok sa akin. Sa susunod na sandali, si Lilayang ay biglang sumulpot. Nakatayo si Akihiko sa aking harapan. Ang itim na lobo ay sumabay sa sumasalag na hangin. Walang anuman. Bumuo siya ng isang hindi matibag na hadlang. Si Lin Wansheng, kumalma ka. Si Lin Wansheng ay nalugmok na sa puot at hindi na nakakakita. Wala siyang pakialam sa paghihikbi ni Lilayang. Diretsyo niyang pinunit ang hadlang na yon. Nakita ito ni Lilayang. Muling siya'y sumigaw ng malakas. Si Lin Wansheng, pinapakalma kita. Agad siyang humampas. Isang mas malakas na ipuipo ang biglang lumitaw. Sa isang iglap, binalot ang buong katawan ni Lin Wansheng. Bumangga. Matapos ang isang malakas na tunog, si Lin Wansheng ay lumitaw sa harap ng lahat na walang kahit anong sugat. Ang mga mata ni itim na lobo ay nagningning ng pulang galit. Pinapakalma mo ako. Namatay ang aking anak na babae. Namatay ang aking kapatid na lalaki. Paano ako magiging kalmado? Kahit na si Diyos ng digmaan ay dumating ngayon. Kailangan talagang mamatay si itim na lobo. Ang tono ni Lilayang ay may hindi matatawarang kapangyarihan. Narito ang kanyang ikalawang paaralan. Kahit na ikaw ang kapitan ng gwardiya ng lungsod, huwag mong isipin na makakapagpagulo ka rito. Si Lin Wansheng ay naggangalit sa galit. Nagtanong pabalik, CJ, magaling ka, Lilayang. Kanina ay pinatay ang mga tao ng pamilya Lin. Bakit ka nandoon lang at nanonood? Si itim na lobo ay makakapatay sa kanyang ikalawang paaralan. Makakapatay din sa kanya. Tumugon si Lilayang ng may matibay na paninindigan. Ang mga kasalanan ni itim na lobo, may mga tao na darating upang parusahan siya. Ngunit dito, tinitiyak kong siya ay ligtas. Ang mga mata ni Lin Wansheng ay puno ng put. Kailangan mong protektahan ang itim na lobo na mandirigma. Kaya't tanungin mo ang mga kapatid ko sa likod kung pumapayag sila. Sandali lamang. Lahat ng tao sa gwardiya ng lungsod ay handang-handa na. Nakaayos na sa laban. Si Lilayang ay nagtawanan ng malamig. Biglang humagupit ang malakas na hangin sa kanyang katawan. Agad na sumabog ang malakas na lakas ng dugo at ki. Kayo sa gwardiya ng lungsod ay itim na lobo na walang kapantay. Maliban sa iyo, Lin Wansheng, na nahihirapang pumasok sa 5 antas na hangganan. Ang iba ay mga karaniwang mandirigma sa pangalawang antas. Ngunit ako ay nasa tuktok ng 5 antas na mandirigma sa loob ng maraming taon. Ano ang meron kayo para labanan ako? Kung talagang may lakas ng loob na makipagaway dito sa paaralan, wala akong pakialam na ipakita sa inyo. Ang lakas ng isang mandirigma sa tuktok ng 5 antas. Naramdaman ang nakabibinging presensya mula kay Lilayang. Agad na lumabo ang mukha ni Lin Wansheng. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, anumang kalamangan sa bilang ay tila walang halaga. Isang matinding galit ang kumislap sa mga mata ni Lin Wansheng. Mabuti, Lilayang. Tandaan mo ito. Hindi ako, si Lin Wansheng, titigil dito. Itim na lobo. Hindi ako naniniwala na hindi ka kailanman lalabas sa pintuan ng Kinyang No Isa High School. Basta't maglabas ka ng isang hakbang mula sa paaralan. Yan na ang iyong katapusan. Kay Marie. Ding! Nag-trigger ang God-level choice system. Pagpipilian isa, umamin sa sariling pagkakamali, humingi ng tawad kay Lin Wansheng, sirain ang sariling mga kamay at paa, reward sa host, sa level na talento, Liuli Kongke. Pagpipilian 2, humingi ng tulong sa punong guro at sa pinuno ng lungsod para mamagitan, pansamantalang makipag-ayos kay Lin Wansheng. Reward sa host, isang Dundingshu inner core. Pagpipilian 3, kapag hindi bubunutin ang damo sa ugat, tutubo itong muli sa ihip ng hangin, lipulin ang buong angkan ng Lin upang tuluyang mawala ang banta.
Reward, ay upgrade ang level na talento 9 Heaven's Dragonfire sa level na talento 9 Nether Dragonfire. Ako'y nagpakita ng bahagyang ngiti. Tungkol sa paglipol sa buong Lin pamilya, walang sinuman ang makakatakas. Nanood habang ang mga tao ng City Guard ay nagalit na umalis. Sabi ni Lilayang na may nakabuhol na mukha. Munting lahi, huwag ka nang magpasimula ng gulo. Manatili ka na lang ng maayos sa loob ng paaralan. Pagkatapos, lumiko si Lilayang patungo sa mga estudyanteng nakapaligid. Mga kasama, mga estudyante. Ang mga nangyaring bagay ngayon, inaasahan kong lahat ay mananatiling tahimik. Huwag hayaang lumabas ang anumang bulong-bulungan. Sumagot ang ilan sa kanila sa grupo. Naiintindihan. Punong guro, nagangat ako ng kilay. Sabi ng punong guro, hindi ba kayo nakarinig? Kung lumabas ang pangyayaring ito ngayon, hindi ako, si Itim na Lobo, magpapatawad sa kanya. Naalala ng lahat ang nangyaring eksena kanina. Agad silang tumango. Itim na Lobo, huwag kang mag-alala. Hindi kami magsasalita ng labis. Papatunayan kong hanapin ang punong bayan. Huwag kang magdulot ng gulo sa akin. Nang masabi na ito, agad na umalis si Lilayang. Dumating ang dilim ng gabi. Naglakad ako ng mabilis. Patungo sa pintuan ng paaralan. Pagputol ng damo ngunit hindi ang ugat. Muling sumibol ang mga damo sa hangin ng tagsibol. Narito na ako sa tahanan ng Lin. Paglabas ko ng isang hakbang, 2 anino ang pumatong sa akin. Itim na Lobo, naging mapaghimagsik ka at lumabas ka pa. Akala mo ba ang pamilya Lin ay madaling kontrolin? Ang mga tao ng Lin, naghahanap ng kamatayan. Nang masabi na ito, ang lakas ng dugo at ki sa aking katawan ay biglang sumiklab. Isang pulang apoy na dragon ang biglang lumitaw. Pumutol sa dilim ng gabi. Humiyaw ako patungo sa 2 iyon. Ang 2 ito ay karaniwang ikalawang antas na mandirigma. Sa harap ng ganitong lakas, talagang mahirap pigilan. Sa loob lamang ng ilang saglit, ang 2 ay nalamon ng nag-aapoy na apoy. Kahit na ang sigaw ng tulong ay hindi umabot. Wala akong kahit anong pag-aalinlangan sa aking anyo. Patuloy akong naglakad patungo sa direksyon ng Lin pamilya. Sa hilagang silangang sulok ng Kinyang City, may isang buong kalye. Lahat ng ito ay pag-aari ng Lin pamilya. Dumiretso akong pumasok sa kalye kung saan naroroon ang Lin pamilya. Bigla akong humakbang. Sinipa ko ang unang tindahan. Isang lalaki ang biglang nagising mula sa kanyang panaginip. Sino? Wala silang operasyon ngayong gabi. Alam ko na hindi kayo nagbubukas. Mula ngayon, hindi mo na kailangan pang magbukas. Isang naglalagablab na apoy na dragon ang sumabog mula sa kawalang katiyakan. Agad na nilamon ang lahat sa nag-aapoy na apoy. Ang anyo ng lalaki ay biglang naging kawalang katiyakan. Ang aking anyo ay isa-isang bumisita sa natitirang mga tindahan. Ang katahimikan ng kalye ay nabasag ng isang di maipaliwanag na takot. Ang kakaibang tanawin na ito ay nagdulot ng pag-aalala sa mga tao ng Lin pamilya. Sila ay isa-isang lumabas ng kanilang mga tahanan. Sino? Sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na manggulo sa teritoryo ng Lin pamilya sa gitna ng gabi? Talagang hindi na nila nais magpatuloy. Biglang nagpakita ng kakaibang pangitain sa abot-tanaw. 9 na apoy na dragon ang lumipad sa himpapawid. Nakatayo ako sa gitna ng apoy. Ako, Itim na Lobo, dumating upang bumisita sa Lin family. Narinig ng mga tao sa Lin family ang sinabi. Lahat ay nagulat. Itim na Lobo, ikaw ang Itim na Lobo ng Kinyang No isa. Agad na ipaalam sa punong tahanan. Dumating na ang Itim na Lobo. Pinatay mo ang mga tao ng Lin family. Ngayon ay may lakas ng loob pang pumunta sa teritoryo ng Lin family. Talagang naghahanap ka ng sarili mong kapahamakan. Ang galit ng mga tao sa Lin family ay nag-aalab. Parang alon ng dagat na umaatake. Ako'y may malamig na anyo. 9 na apoy na dragon ang lumabas. Tumakbo patungo sa mga tao ng Lin family. Sa isang kisap mata, ang pulang apoy ay parang galit na alon ng dagat. Tinakpan ng lahat. Walang iwan kahit anong bakas. Ang atake ng mga tao sa Lin family ay parang langgam na nanginginig sa puno. Madaling nilamon ng apoy na dragon. Walang natirang puwang para sa kahit anong paglaban. Ako'y nakatayo ng may pagmamalaki sa gitna ng paningin ng lahat. Ngayong gabi, sa buong Lin family, walang matitirang kahit isang tao. Itim na Lobo, may lakas ka pang pumatay sa mga tao ng pamilya Lin. Dahil hinahanap mo ang iyong kamatayan. Kaya tutulungan kita. Ang dumating ay ang pinuno ng pamilya Lin, Lin Wansheng. Kasabay ng galit na sigaw ni Lin Wansheng. Isang napakalakas na lakas ng dugo at ki ang biglang sumabog. Ang kalangitan ay biglang nagbago. Isang patak ng dugong pulang liwanag ang pumunit sa madilim na langit. Ang 9 na apoy na dragon ay hindi nakapagdahan-dahan sa isang saglit. At sabay-sabay silang bumagsak. At naglahong parang wala. Itim na Lobo, isang simpleng ikalawang antas. May lakas kang maging ganito kamayabang. Akala mo ba'y nagkamali ka na sa level? At dahil dito ay maaari ka nang gumawa ng kahit anong gusto. Ako'y tahimik na nagsalita. Hindi ko alam kung ako'y isang 2 antas na mandirigma. At dagdagan pa ng aking level na kakayahan. Kung kaya ko bang makipagsabayan sa iyo na isang 5 antas na malakas. Nang matapos ang usapan, ang malakas na lakas ng dugo at ki ay muling sumabog mula sa aking katawan. Ang nawalang 9 na apoy na dragon ay muling nang bumuo. At mas mabangis pa kaysa dati. Ang apoy ay nagpakita ng isang hindi dapat maliitin na otoridad at lakas. Nakita ito ni Lin Wansheng. Isang kulay ng hindi makapaniwala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Paano mo nagawa iyon sa napakaikling panahon? Makalampas sa antas ng 3 antas na mandirigma. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi.
Siyam na apoy na dragon ang may dalang nakasisirang kapangyarihan. Umaatungal na sumugod kay Lin Wansheng. Walang takot si Lin Wansheng. Isang simpleng 3 antas na mandirigma. Ano ang magagawa niya sa akin? Ako ay isang 5 antas na mandirigma. Sa susunod na sandali, ang pulang liwanag ay kumikislap at nakakabighani. Bigla ang sumugod si Lin Wansheng. Makipagbanggaan sa siyam na apoy na dragon sa ere. Ang laban ng 2 tao. Nagbigay diin ng nakakasilaw na liwanag. Parang gustong punitin ang langit ng gabi. Ang mga tao sa Lin pamilya ay sabik na nakatingin. Nais nilang makitang malinaw ang sitwasyon sa laban. Sino ang nanalo? Sino ba talaga ang nanalo? Bilisan mo, tignan mo. Ang pinuno ng pamilya. Nalagot ang pinuno ng pamilya. Paano ito posible? Ang pinuno ng pamilya ay isang malakas na 5 antas. Paano siya matatalo ng isang estudyante mula sa Kinyang No isa? Si Lin Wansheng ay nahihirapang tumayo. Sumuka siya ng dugo. Napakagandang level na kakayahan. Talagang napakalakas nito. Itim na lobo. Hindi na kita bibigyan ng anumang pagkakataon. Maghanda kang mamatay. Kinuha ni Lin Wansheng ang isang malaking itim na kutsilyo. Hawak niya ito sa kanyang kamay. Isang matinding aura ng panganib ang pumuno sa paligid. Nakakabahala. Ito ay ang Demon Scorpion Knife. Ito ang pinakamalakas na sandata ng ugnayan. Kahit na para sa isang 6 na antas na mandirigma. Hindi nito kayang tiisin ang kutsilyong ito. Nang makita ng mga tao sa pamilya Lin na kinuha ni Lin Wansheng ang Demon Scorpion Knife, lahat sila ay puno ng tiwala. Umiti ako na tila walang pakialam. Ang kutsilyong ito ba ang iyong lihim na sandata? Si Lin Wansheng ay nagalit at mumiti. Sinasabihan mo akong ang isang A-level na sandata ay isang sirang kutsilyo. Hindi ka pa nakapunta sa digmaan ng 1,000 lahi. Natural na hindi mo maunawaan ang tunay na takot ng ganitong sandata. Ngayon, hayaan mong maranasan mo ito ng personal. Kung ano ang lakas ng A-level na sandata. Nagsalita na si Itim na Lobo. Biglang sumigaw si Lin Wansheng. Ang kanyang katawan ay puno ng galit. Ang puot ay umiikot sa paligid. Dinig ang tunog ng espada. Isang malinaw na tunog ng talim ang pumunit sa gabi. Isang malamig na liwanag ang mabilis na dumaan. Mabilis na parang kidlat. Siyam na apoy na dragon na paikot-ikot sa himpapawid. Sa ilalim ng nakakamanghang talim na ito, madali itong naputol ang pag-atake ni Itim na Lobo. Pabulong nang umiti si Lin Wansheng. Ngayon, alam mo na ang lakas ng talim na ito, di ba? Kumanda ka sa kamatayan. Black Fox. Sa susunod na segundo, walang pag-aalinlangan na inihampas ni Lin Wansheng ang kanyang mahiwagang talim. Sumiklab ang lakas ng dugo at ki. Sa panahong ito, may lumitaw na isang pulang balig na tungkod sa aking kamay. Tamang-tama itong nakaharang sa ataking ito. Nakita ni Itim na Lobo. Ang mga mata ni Lin Wansheng ay biglang lumaki. Ito ay si Itim na Lobo. Saranggo ng mga Diyos ng armas. Ang apoy ng impyerno na ika-13 pwesto. Tumawa ako ng malakas at sinabi, Itim na Lobo. Haha, talagang maraming nalalaman ang pinuno ng pamilya Lin. Dahil sa kahoy na ito ng impyerno. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-isa at sugurin ang pamilya Lin. Namumutla ang mukha ni Lin Wansheng. Sa matigas na tinig, sinabi ni Lin Wansheng, Itim na Lobo, magpahayag ka. Ang damit ni Itim na Lobo. Ito ay ang natatanging sandata ng Diyos ng digmaan na si Lu Zhenyan. Ito ay kanyang inukit sa loob ng maraming taon sa magkakaibang larangan ng digmaan. Na ngayon lang niya na itaguyod bilang level na natatanging sandata. Paano maaaring mapunta ito sa kamay mo na isang ordinaryong estudyante? Bigla, tumitig ng mabuti si Lin Wansheng. Napasigaw siya sa gulat. Ang Diyos ng digmaan ng dakilang China, si Lu Zhenyan. Itim na Lobo, tunay. Ano ang relasyon mo kay Lu Zhenyan? Itinaas ko ang aking mga kamay. Itim na Lobo. Tama, ang relasyon ko kay Lu Zhenyan ay tunay na tulad ng iniisip mo. Agad na namutla ang mukha ni Lin Wansheng. Napaatras siya ng ilang hakbang. Kaya't hindi nakapagtataka na si Lilayang ng Kinyang No isa ay ganito kalakas ang pagprotekta sa iyo. Hindi nakakapagtaka na nang pumunta ako sa punong guro ngayon. Napakadali niyang pinakawalan ako. Kaya pala may nakatayo sa likod mo. Ay ang Diyos ng digmaan ng dakilang siya. Sabi ko ng malamig, alam mo na masyadong huli na. Biglang umangat si Lin Wansheng. Kung gayon, nagsimula na ang hidwaan. Wala nang puwang ang aking Lin pamilya para umatras. Ngayon, hindi ikaw ang mamamatay. Kundi ako ang mawawalan. Umiling ako. Hindi. Sa araw na ito, tanging ikaw at ang buong Lin pamilya ang mamamatay. Sa susunod na sandali, ang infernal na apoy na pangpalo sa aking kamay ay naglabas ng nagniningning na liwanag. Itim na Lobo, pangunahing tauhan. Nakasinang apoy mula sa kailaliman. Mamatay. Ang anino ng aking pangpalo ay pumasok sa kalangitan. Dala ang di mapapantayang kapangyarihan. Biglang bumangga kay Lin Wansheng. Ang walang katapusang apoy ay agad na nilamon si Lin Wansheng. Hindi. Ang desperadong sigaw ni Lin Wansheng. Ang kanyang anyo ay sa huli naging wala. Ang mga tao sa Lin pamilya ay nasaksihan ang pagbagsak ni Lin Wansheng. Agad na gumuho ang depensa sa kanilang puso. Isa-isang lumuhod sa lupa. Itim na Lobo. Pakiusap, maawa ka. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Patay na si Lin Wansheng. Handang umalis kami sa Lin pamilya. Wala na kaming ugnayan sa Lin pamilya. Nang marinig ito, ngunit hindi ako natitinag. Kung sino man ang mga agaw sa akin, dapat silang handa na mamatay sa aking mga kamay. Siyam na apoy na dragon ang walang pakundangan na naglalakbay sa mga kalye. Ang apoy ay sumiklab sa langit.
May mga sigaw ng sakit. Walang sinuman mula sa Lin pamilya ang nakaligtas. Takot ka, ha? Lipulin at patayin ang buong angkan ng Lin, reward. I-upgrade ang S-level na talento 9 Heaven's Dragonfire sa S-level na talento 9 Nether Dragonfire. Bigla, isang matinding tunog ng preno ang pumunit sa hangin. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ko. Agad akong naging alerto. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Sila nga ang punong bayan ng Kinyang, si Yang Meng at ang punong guro ng Kinyang no isa, si Liliang. Agresibong lumapit si Liliang. Oh, maliit na ninuno. Ano bang ginawa mo? Dati, 2 lamang mula sa Lin pamilya ang pinatay. Kaya pa naming hanapan ng paraan para mapigilan ito. Pero ngayon, pinuksa mo ang buong Lin pamilya. Ano na ang mangyayari dito? Ang mayamang pinuno ng lungsod na si Yang Meng sa tabi. May malalim na pag-aalala sa kanyang mukha. Tunay na anak siya ng General Lu. Matatag at may tapang si Manke. Ngunit ito ang magiging resulta. Ay, Lobo, sumakay na muna tayo sa sasakyan. Sa loob ng bus ni Itim na Lobo, ang atmosfera ay tila nag-freeze. Si Manke, tahimik na ang tanging naririnig ay ang hininga ng bawat isa. Malalim na huminga si Yang Meng. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang buong pamilya ni Lin ay nawasak. Kahit na ako ang pinuno ng lungsod. Hindi ko maitatago ito. Ganitong malaking usapan. Siguradong malalaman ito ng mga nakatataas. Alinsunod sa batas ng Daxia. Tiyak na paparusahan ng kamatayan. Nakasakay ako sa likuran. Pumirmi ang tingin ko, kalmado pero mabigat. Ang pinuno ng lungsod at ang punong guro. Nakapagbigay ako sa inyo ng abala. Kung mahihirapan kayo, sabihin niyo lang sa aking ama. Si Itim na Lobo, Manke. Hayaan siyang humawak dito. Siya ang isa sa 4 na Diyos ng digmaan ng Daxia. Hindi ako maniniwala kay Manke. Talagang may magkakaroon ng lakas ng loob na hatulan ako ng kamatayan. Nababalisa si Liliang. Itim na Lobo. Mabuti kung hindi ka nagkakasala. Ngayon, nagkamali tayo. Itim na Lobo, matigas. Totoong may tao na gustong pumatay sa'yo. Noon, anak ni Ximeng, ay pinatay ng general. Kung malaman ni Xikuang ang tungkol dito, siguradong gaganti siya ng parehas, ngipin sa ngipin. Si Xikuang ang namumuno sa ating Kinyang City. Siguradong darating siya agad. Pagdating ng panahon, tiyak na mamamatay ka. Nakakunot ang aking noo. Sino si Xikuang? Paliwanag ni Liliang. Si Xikuang ay kilala bilang Zhang Xi. Isang siyam na antas na mandirigma. Nakatalaga sa ilalim ng pamilya Yuan. Teritoryo na nasasakupan ni Xikuang ay sakto sa saklaw ng ating Kinyang City. Noon, nagkamali ang anak ni Xikuang sa hukbo at pinatay ng General Lu sa ilalim ng batas militar. Siya ang nag-iisang anak ni Xikuang. Ngayon, pinaslang mo ang buong pamilya Lin. Tiyak na gagamitin ni Xikuang ito bilang pagkakataon. Yung papatay sa'yo para singilin ang buhay mo. Hindi ko pinapansin. Si Xikuang, mga tauhan ng pamilya Yuan, ay ang pamilya Yuan kay isa sa 4 na Diyos ng digmaan. Ikaw ay simpleng aso lamang ng pamilya Yuan. Gusto rin akong patayin. Hintayin mong maging Diyos ng digmaan siksikang isang araw. Sabihin mo ulit na papatayin mo ako, Itim na Lobo. Matalim ang tingin ni Yang Meng. Malalim niyang sinabi. Itim na Lobo. Naipahayag ko na ang mga bagay na ito sa General. Para sa kaligtasan. Sasamahan kita sa teritoryo ng General sa loob ng gabi para sa kaligtasan. Ang itim na sasakyan ay hindi huminto. Sinasadyang punitin ang dilim ng gabi. Mabilis na tumakbo palabas ng Kinyang City. Gayunpaman, sa daan palabas ng lungsod, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga miyembro ng bandang gwardya ng lungsod. Huminto sila at pinigilan ang sasakyan. Agarang abiso. Lahat ng lungsod ay nasa ilalim ng curfew. Walang sinuman ang maaaring umalis sa lungsod ng walang pahintulot. Malakas na inihayag ng pinuno ng gwardya ng lungsod. Sa loob ng sasakyan, ang mukha ni Yang Meng ay maitim. Binaba niya ang bintana ng sasakyan. Nagalit siyang sumigaw. Abiso. Kaninong abiso ang natanggap mo? Ako ang pinuno ng lungsod. Bakit wala akong natanggap na abiso? Nakita ng mga miyembro ng gwardya ng lungsod ang pangyayari. Nagtinginan sila sa isa't isa. Naging hindi sila makakilos sa kanilang kinatatayuan. Hindi makagalaw ang hangin. Walang sinuman ang nakaakala na kaya ang harangin si punong lungsod Yang Meng. At mas nakababahala pa. Mukhang hindi alam ng punong lungsod ang tungkol dito. Isang miyembro ng gwardiya ng lungsod. Agad na nagsalita. Ginoong punong lungsod, kami ay nakatanggap ng balita mula kay Liu Bin. Ang anunsyo mula kay Vice Punong Lungsod Liu. Liu Bin, naging malamig ang mata ni Yang Meng. Agad akong pakawalan. Gayunpaman, habang ang gwardiya ng lungsod ay naghahanda ng buksan ang daanan. Isang boses ang umabot mula sa likuran. Sandali lang. Isang katamtamang gulang na lalaki ang lumabas mula sa anino. Nakilala ni Yang Meng ang tao. Agad na lumabas mula sa sasakyan. Tinuturo ang kanyang ilong. Sumigaw siya ng galit. Liu Bin. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ba ang punong lungsod o ako? Ang iyong anunsyo ng paghihigpit sa lungsod. Bago ang paghihigpit, tanong mo na ba ako? Tumingin si Liu Bin sa mga tao sa sasakyan, at nagsalita. Kahit na ikaw ang punong lungsod, may mga suspect sa sasakyan na ito. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ito, di ba? Sumigaw si Yang Meng ng galit. Ako ang punong lungsod. Ako ang nagdedesisyon. Ngayon, pahintulutan niyo ako. Humakbang si Liu Bin ng isang hakbang pasulong gamit ang kanyang kanang paa. Ano kung ikaw ay ang pinuno ng lungsod? Sinasabi ko na, hindi pwedeng ilabas. Boom!
Ang napakalakas na lakas ng dugo at ki ng isang 6 na antas na mandirigma ay biglang sumabog. Agad na bumalot sa paligid. Nang makita ang sitwasyon na hindi tama, mabilis na lumabas si Liliang mula sa sasakyan. Liu Bin, ito ay isang paghahanap ng sariling kamatayan. Sabi ni Liu Bin habang may malamig na ngiti. Mukhang nandyan din si Ginoong Li. Gayunpaman, ikaw bilang isang 5 antas na mandirigma, ano ang magagawa mo? Basta't maantala ko kayo. Maghintay na dumating si Ginoong Xikuang. Lahat ay magiging tahimik. Gumalaw si Liu Bin. Isang itim na kalasag ang lumitaw sa kanyang harapan. Nakabalot dito ang makapal na itim na ulap. Bahagyang lumalabas ang isang nakakapangilabot na lakas ng dugo at ki. Maliwanag na ito ay isang A antas na kagamitan sa depensa. Kahit na 6 na antas na mandirigma, kailangan talagang paghirapan para masira ang aking depensa. Maantala ko kayo ng 2 oras. Walang problema. Puno ng tiwala ang mga salita ni Liu Bin. Nagpalitan ng tingin si Yang Meng at Li Liang. Sabay na naglabas ng pinakamakapangyarihang lakas ang dalawa. Parang 2 kidlat na sumugod sa itim na kalasag. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig. Ang atake ng dalawa. Ngunit wala itong anumang epekto. Nakakunot ang noo ni Li Liang. Labis ang kanyang pagkaabalang. Ang kalasag ni Liu Bin ay a-level na proteksyon. At ang kanyang pagkamalay na kakayahan ay a-level din na depensibong kakayahan. Nais niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi kami makakalusot dalawa. Sinabi ni Yang Meng habang kinagat ang kanyang mga ngipin. Hindi mababasag. Kailangan pa rin itong atakihin. Naghuhumindig ang lakas ng dugo at ki sa katawan ng dalawa. Gumamit ng lahat ng lakas upang atakihin ang kalasag. Samantala, ang paligid ni Liu Bin ay nagningning ng itim na aurora. Kaya't siya ay mahigpit na pinangalagaan sa loob nito. Ito ang a-level na kakayahan ni Liu Bin. Kalasag ng kadiliman. Ang kanyang pagkamalay na kakayahan ay perpektong sumasanib sa kanyang kalasag. Umabot sa isang hindi pa nakitang antas ang kanyang depensa. Sa ganap na depensa ni Liu Bin, ang atake ni Yang Meng at Li Liang, isa-isa itong nalutas at naging di makikita. Muli silang umalis nang walang nagawa. Nagbiro si Liu Bin, nasabi ko na, hindi kayong dalawa makakabasag sa aking depensa. Maghintay ka na lamang dito para kay Ginoong Xikuan. Yang Meng, itinatago mo ang kriminal ng walang pahintulot. Ang iyong posisyon bilang pinuno ng lungsod, bukas ay magiging akin na. Bigla, isang tinig ang dumating. Maging ang mga 6 na antas na mandirigma ay hindi kayang basagin ang iyong depensa. Ang mga mahilig sa pagyayabang, pero nagdadala ito ng kamatayan ha. Sa susunod na sandali, isang mga pulang baston, napapalibutan ng 9 na itim na apoy na dragon, na may daladalang kapangyarihang kayang sirain ang mundo. Malakas itong bumangga sa kalasag. Crack! Nagsimulang lumitaw ang mga maliit na bitak sa ibabaw ng kalasag. Para bang kahit ang espasyo ay napunit sa isang suntok na ito. Ang liwanag ng apoy at itim na ulap ay nagsanib. Ito ang kapangyarihan ng level na kakayahan ng 9 na madilim na dragon fire. Apoy na itim pula. Para bang kayang lamunin ang lahat ng bagay sa mundo. Crack! Sa aking matinding atake, ang tila hindi matitinag na kalasag. Isang nakikitang bitak ang kumalat sa kalasag. Bang! Ang kalasag ay bumagsak at nagkalasog. Nahati sa dalawa, malakas na bumagsak sa lupa. Nagdala ng usok ng alikabok. Si Liu Bin ay nagmukhang maputla. Impossible. Ang kalasag ko ay isang a-level na kagamitan. Paano posible na mabasag ng ilang mga palulang? Nagniningning ang mga mata ni Yang Meng at Li Liang. Impyernong apoy na baston. Ito ay impyernong apoy na baston ni General Lu. Nang makita ito, ang dalawa ay hindi nagatubiling. Sinalubong si Liu Bin na parang 2 kidlat. Si Liu Bin na nawala ng proteksyon mula sa itim na kalasag. Sa malupit na atake ng dalawa, siya ay unti-unting bumagsak. Hindi nagtagal siya ay nabuwal ng walang porma. Si Liu Bin ay nakahiga sa lupa. May dugo na umuusok mula sa kanyang labi. Sa kanyang mga mata ay puno ng hindi pagtanggap at walang awa. Yang Meng, nasa daan na si Ginoong Xikong. Kung susubukan mong palayain ang itim na lobo, siguradong mamamatay kayo. Nakakunot ang noo ni Yang Meng. Nagtatrabaho ako. Hindi ko kailangan ng iyong pagtuturo. Maghintay ka sa aking pagbabalik. Ayokong makita ka sa Qinyang City. Hintayin si Ginoong Xikong. Hindi pa natatapos ang mga salita ni Liu Bin. Agad siyang tinaga ng isang pulang stick sa dibdib. Bago siya mamatay, ang mga mata ni Liu Bin ay puno ng hindi kapanipaniwala. Siya ay isang 6 na antas na mandirigma. Pangalawang punong lungsod ng Qinyang. May suporta siya mula kay Ginoong Xikong na isang 9 na antas na mandirigma. Paano may naglakas loob na pumatay sa kanya? Hawak ko ang dulo ng nag-aalab na patay na stick. Sabi niya sa malamig na tinig. Bakit kailangan pang makipag-usap sa kanya? Dahil siya ay kaaway na. Huwag siyang patayin. Iwanan siya para sa bagong taon. Tumango si Yang Meng. Ginawa ko lang ang mga bagay na nais niyang gawin ngunit hindi siya makagawa. Agresibong hinihimok ni Li Liang. Mabilis, umalis na tayo. Napakatagal na ng oras na naaksaya. Sa gitna ng paghahanda ng lahat na umalis, isang malakas na puwersa ang biglang humampas, na nagpal-flip sa itim na sasakyan sa lupa. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit, dahan-dahang lumabas. Sa ilalim ng aking mga mata, siksikong. Nais pa ring tumakas. Noon, pinatay ni Lu Zhenyan ang aking anak. Ngayon, pabayaran ko siya sa kanyang kasalanan sa aking dugo. Ang dumating ay si Zhang Xi ng Xikong. Sa oras na ito ay isa-isang pumasok. Ang nakatatakot na lakas ng dugo at ki ay kumalat.
Ang lahat ay nabulabog ng makapangyarihang aura na ito. Hindi makagalaw. Si Li Liang ay nagpanik at nagsalita. Tapos na. Dumating na si Sikong. Si Yang Meng ay may matibay na titig. Basta't maiiwasan naming maabutan. Naniniwala ako. Darating si General Lu. Ngunit si Li Liang ay hindi maikukubli ang kawalang pag-asa. Humawak. Isasakripisyo ba ang buhay? Si Zhang Xi ay isang siyam na antas na mandirigma. Nais niyang patayin kami. Kasing simple ng pagpiga ng langgam. Tahimik akong tumingin kay Zhang Xi. Ako ay anak ni Lu Zhenyan. Hindi ka matatakot na patayin ako. Narinig ni Zhang Xi. Malakas na tumawa. Haha. Ang pinatay ko ay anak ni Lu Zhenyan. Pinatay ni Lu Zhenyan ang aking anak. Pinatay ko ang kanyang anak. Ito ay makatarungan. Patuloy akong kalmado na sinabi. Hindi mo kayang patayin ako. Isa ka lamang aso ng pamilya Yuan. Patayin mo ako. Magumpisa ito ng digmaan sa pagitan ng pamilya Lu at pamilya Yuan. Kaya mo bang dalhin ang responsibilidad na ito? Huminto ang tawa ni Zhang Xi. Nakita ang isang patak ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang emperador at ang mga ordinaryong tao ay pantay-pantay sa batas. Dahil naglakas loob kang labagin ang mga batas ng Daxia, kailangan mong tanggapin ang parusa. Narinig ito. Nagsalita ako na may ngiti. Zhang Xi, bakit hindi mo subukan na lumingon? Awang lingon na lumingon si Zhang Xi. Nakita ang isang anino na nakasuot ng maliwanag na pulang baluti. Para bang ang Diyos ng digmaan ay bumaba. Dumarating ang nakatagong takot. Zhang Xi, ano ang gusto mong gawin? Malinaw na makita ang anyo ng dumating. Agad na nakahina ng maluwag si Yang Meng at Li Liang. General Lu, may dumarating. Siya ang isa sa apat na Diyos ng digmaan ng dakilang siya. Lu Zhenyan. Zhang Xi, naglakas loob ka bang galawin ang isang buhok ni itim na lobo? Ipapahamak ko ang buong pamilya mo. Ang boses ni Lu Zhenyan ay malamig na umabot. Parang malakas na pagkakabasag ang tumama sa puso ni Zhang Xi. Mahigpit na hinawakan ni Zhang Xi ang kanyang mga kamao. Sumigaw siya sa galit. Lu Zhenyan, anong karapatan mo para maging paborito? Ang anak mo ay pumatay ng tao. Pinoprotektahan mo siya. Ang anak ko rin ay pumatay ng tao. Pero gusto mong ilagay siya sa panganib. Saan ang makatarungang usapan dito? Tahimik na nagsalita si Lu Zhenyan. Zhang Xi, paano ka naglakas loob na tanungin ako? Ang anak mo ay hindi sumunod sa batas ng militar. Pumatay ng mga kasamahan. Nayanig ang morale ng militar. Ito ay isang parusang kamatayan. Tungkol kay itim na lobo. Siya ang anak ko, kaya't siya ang paborito ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Sumagot si Zhang Xi ng may pagkasuwang. Pumatay si itim na lobo sa buong pamilya ng Lin. Ayon sa batas ng dakilang siya, kinakailangan siyang parusahan ng kamatayan. Malamig na sinabi ni Lu Zhenyan, patay o buhay, hindi ka makakapagsalita para sa iba. Ipadadala ko siya sa pagkuha ng isla. Mayroon ka pang naisabihin? Pagkuha ng isla. Nagulat si Zhang Xi sa narinig. Paano mo pinapayagan ang iyong anak na pumunta sa pagkuha ng isla? Kung ganoon, ang mga nakaraang pangyayari ay maaring kalimutan. Ngunit saksi ako sa aking mga mata. Mamamatay ang iyong anak sa pagkuha ng isla. Matapos sabihin ito, nagalit si Zhang Xi at lumingon. Nawala ang kanyang anino sa dilim ng gabi. Nagkatinginan si Yang Meng at Li Liang. Ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang general ay ipadadala si itim na lobo sa pagkuha ng isla. Si itim na lobo ay isang 3 antas na mandirigma lamang. Pumunta siya sa pagkuha ng isla. Anong pagkakaiba nito sa pagpunta para mamatay? Tumingin ako sa 2 tao. At nagtanong ng hindi maintindihan. Ano ang pagkuha ng isla? Umusal si Yang Meng ng dahan-dahan. 100 taon na ang nakalipas. Paglusob ng mga lahi. Napilitang umatras ang mga tao sa lungsod. Ang karagatan ay naging teritoryo ng mga lahi. Mahabang digmaan. Ginawa nitong pagod ang mga tao at mga lahi. Kaya't nagtakda ng kasunduan. Bawat taon ay pumili ng isang isla. Bilang larangan ng labanan para sa mga batang mandirigma. Ang bawat panig ay nagpadala ng 100 tao. Itinakda na ang mga mandirigma ay dapat na nasa antas 6 o mas mababa. Anumang panig ang mananalo, ay magkakaroon ng kontrol sa isla. Ito ang pagkuha ng isla. Bahagyang umangat ang aking kilay. Hindi ba't ito ay isang labanan ng 100 mandirigmang nasa antas 5? Ano ang dapat ikabahala? Nagsalita si Yang Meng na may malungkot na ekspresyon. Sa loob ng maraming taon, wala ni isang pagkakataon na nagtagumpay tayong kumuha ng isla. Ang 100 pinakamahusay na mandirigmang nasa antas 5 na ipinapadala bawat taon, ay walang umuwing buhay. Napakalakas ng kakayahan ng iba't ibang lahi. Kahit sino man sa kanila, ay maihahambing sa isang mandirigma na may level na kakayahan. Talagang hindi tayo magka-level. Walang umuwing buhay bawat taon. Maraming taon ng kabiguan sa pagkuha ng isla. Bahagyang nagmumukha akong naguguluhan. Na-trigger ang God-level choice system. Pagpipilian isa, tumangging sumali sa pag-agaw ng isla, at hayaan si Zhang Xi na mamatay. Reward para sa host, isang set ng crystal coffin. Tumangging sumali sa pag-agaw ng isla, lumapit kay Lu Yuyan para humingi ng awa, pero mababasag ang 2 binti mo. Reward sa host, isang kahoy na token. Pagpipilian, sumali at matagumpay na makuha ang isla. Reward sa host, level na talento. Sa panahong ito, tumingin si Lu Zhenyan sa akin. Pinatay mo ang lahat sa pamilya ni Lin. Iniiwasan ko ang tingin ni Lu Zhenyan. Bulong ko, sino bang nagudyok sa kanila? Ang pamilya Lin, nagalitin ako.
Sinabi ni Lu Zhenyan ng may matinding tono. Pinatay mo ang lahat sa pamilya Lin. Sapat na dahilan ito para sa hatol na kamatayan. Ngunit basta't magtagumpay ka sa pagkuha ng isla, lahat ng mga bagay ay maaaring ituwid ang mga pagkakamali. Isang linya lang. Kanina, narinig mo ang kalupitan ng pagkuha ng isla. Tatanungin kita ulit, nais mo bang pumunta? Hindi ba't pagkuha lang ng isla yon? Ang iba ay hindi kayang gawin yon. Hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Ako ang magiging unang tao sa Daxia na magtatagumpay sa pagkuha ng isla. Isang piraso ng sorpresa ang lumitaw sa mga mata ni Lu Zhenyan. Nagtawanan siya ng malakas. Magaling, batang ito. Ito ang aking anak na si Lu Zhenyan. Ngayong taon, ang Daxia ay nagbigay ng buong lakas ng bansa. Nagtipon ito ng mga pinakamahusay na 5 antas na mandirigma sa buong bansa. Tayo ay may ganap na tiwala. Talunin ang lahat ng lahi. Manalo sa labanan ng pagkuha ng isla. Pagkalipas ng 1 linggo, opisyal nang nagsimula ang labanan para sa pagkuha ng isla. Sa oras na yon, may magdadala sa iyo. Sa hanay ng mga nakikilahok sa pagkuha ng isla. Nariyan din ang aking unit para siguraduhin ang iyong kaligtasan. Magpalakas ka at pumunta ka. Patuloy akong tumango. Hindi nakapagtataka na naglakas loob si Lu Zhenyan na ipadala ako para makilahok sa labanan ng pagkuha ng isla. Ibig sabihin ay may mga lihim. Nagtipon ng mga pinakamahusay na 5 antas na mandirigma mula sa buong bansa. Malamang na ako ay naglalakbay para magpakitang gilas. Nagsalita na siya. Tumitig ng masigla si Lu Zhenyan. Hindi pwedeng maging kampante kahit isang saglit sa labanan ng mga lahi. Kailangan ko nang umuwi. Umaasa akong makakapunta ka sa labanan ng mga lahi sa hinaharap. Magkasama tayong lalaban bilang ama at anak. Tumango ako. Gagawin ko yon. Ilang araw ang lumipas. Isang grupo na nakasuot ng parehong uniforme. Mga sundalong nakabitin ang naglalagablab na simbolo ng apoy sa kanilang mga bewang. Inihatid ako sa isang pribadong eroplano. Agad akong umupo. Napuno ang paligid ng mga tinig ng hindi pagkakasiyahan at pagdududa. Anong nangyayari? Sabi ay tayo ay 100 tao. Bakit may isa pang sumingit sa gitna? Ang labanan ng pagsakop sa isla ngayong taon. Tinutukan ng buong bansa. Alin sa mga narito ang hindi kabilang sa mga pinakamahusay na mandirigma sa ika-5 antas? Saka lamang sumali sa huli. Nais bang pumitas ng prunong? Sa harap ng patuloy na ingay, isang kalalakihan na nasa middle age ang biglang tumayo. Ang boses ay tulad ng malakas na kampana. Tumahimik kayong lahat. Sino mang mangahas magbitiw ng isa pang salita. Hindi ako magdadalawang isip na bawasan kayo bago umalis. Nang lumabas ang salitang ito, agad na namutla ang loob ng eroplano. Kilalang-kilala ng lahat ang lalaking ito na nasa gitnang gulang. Siya nga ang isa sa 4 na Diyos ng digmaan ng dakilang Xia. Mo Jianjun. Mula nang siya ay magsalita, hanggang ang eroplano ay ligtas na lumapag. Walang natirang ingay sa loob ng eroplano. Lahat ay bumaba. Maikli ngunit makapangyarihan ang utos ni Mo Jianjun. Isang grupo ng mga mandirigma ang sabay-sabay na lumabas. Bagamat matatag ang kanilang hakbang, subalit hindi maikubli sa kanilang mga mata ang pag-aalala para sa hinaharap. Nakatayo si Mo Jianjun sa harap ng lahat. Siya ay nagsalita ng may formal na tinig. Mga Ginoo, kayo ang mga pinakamahuhusay na mandirigma na aking nahanap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pinakamalakas na mandirigma sa ibaba ng ika-6 na antas. Labanan para sa pagsakop ng isla. Wala tayong kahit isang panalo laban sa lahat ng lahi. Wala tayong naibalik na kahit isang isla. Basta't magtagumpay tayo sa laban na ito. Kayo ang magiging mga bayani ng bansa. Mga bayani ng bayan. Inaasahan kong kayo ay magwawagi. Dakilang Xia. Inaasahan ang inyong tagumpay. Nang matapos ang kanyang pahayag, agad na umakyat si Mo Jianjun at ang kanyang mga kasamang tao. Ang eroplano ay umangat sa himpapawid. Iwanan ang grupong ito ng mga mandirigma sa mabuhanging dalampasigan ng isla. Sa oras na ito, isang lalaki ang nakatayo sa dalampasigan. Sumigaw siya ng malakas. Kanina'y pinaghintay tayo sa eroplano. Ito'y kaugnay sa mga tao na mahigit 4 na oras. Lumabas ka rito. Kung nais mo ng ginto, kailangan munang tanungin ang aming mga kapatid kung sasangayon sila. Sa oras na ito, sa isang maluwang at marangal na silid sa dakilang Xia. Sa kasalukuyan, pinapagana ang lahat ng nangyayari sa mabuhanging dalampasigan ng isla. Sa loob ng silid, walang bakanteng upuan. Walang isa man na hindi bahagi ng pambansang desisyon ng dakilang Xia. Si Zhang Xi ay nag-iisa sa anino ng sulok. Nakatitig siya sa screen. Nabibihag ang kanyang labi ng isang mapanlikhang ngiti. Diyos ng digmaang lupa. Ito ang iyong anak. Nais ng ginto sa laban sa pagkuha ng isla. Pero hindi ito ganoon kadali. Nang marinig ito, naging malamig ang tingin ni Lu Zhenyan. Tumingin siya kay Yu Wenkay sa kanyang tabi. Si Yu Wenkay, ayusin mo ang mga aso ng iyong mga tao. Nang marinig ito ni Zhang Xi, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sumigaw, Lu Zhenyan, anong ibig mong sabihin? Nang makita ito ni Wenkay, mabilis na nagsalita. Zhang Xi, umupo ng maayos. Ngayon ay tungkol sa digmaan para sa pagkuha ng isla ng dakilang Xia. Huwag mo akong abalahin. Ang mga mata ng lahat ay muling nagtipon. Sa mga screen na yon, sa oras na ito, bahagya akong nagkunot ng noo. Nakatayo sa aking lugar. Ang lalaking iyon ay patuloy na umaatungal. Nasaan na ang konektadong tao kanina? Saan siya nagtago? Kailangan ba talagang ako ang pumunta para hilahin ka palabas? Tumingin ang lahat sa paligid.
Sa huli, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Dito, Brother Zen, narito siya. Tumingin ang lalaki sa akin. May kaunting pahayag ng pang-aasar. Ano pangalan mo? Sumagot ako habang nagkunot ng noo. Itim na lobo. Sino ka? Umismid ang lalaki. Ako si Yuen Zen mula sa angkan ng Yuen. Sa pagkakataong ito ng pagkuha ng isla, ako ang may ganap na pananagutan sa utos. Sumali sa kalagitnaan. Umupo at mag-enjoy. Nais patang kainin sa aking pamilya ang mga pagkain. Magsanla ng panaginip. Ngayong araw. Ituturo ko sa iyo, Lolo. Paano ka makikipag-usap sa nakatatanda? Sa isang iglap, ang atmosfera ay puno ng tensyon. Nakaipit ang aking mga kamao. Nais kong kumilos. Sa susunod na sandali, 10 lalaki na may nakasabit na insignia ng iiapoy sa kanilang baywang. Ang lalaki ay humarang sa aking harapan. Nais kong saktan siya. Nakapasa sa amin. Nang makita ito, ang mga tao sa paligid ay nag-usap-usap. Hukbo ng apoy. Hukbo ni Lu Zhenyan. Ang batang ito ba ay tao ng hukbo ng apoy? Ang pangalan niya ay Itim na Lobo. Narinig kong may anak si Lu Zhenyan. Siya na ba yon? Siya ang anak ni Lu Zhenyan. Makakapagpakinabang na siya. Makatarungan ba ito para sa amin? Nakita ni Yuen Zen ang 10 miyembro ng hukbo ng apoy at bahagyang kumunot ang noo. Papalapit na ang labanan para sa isla. Ang lakas ng bawat miyembro ay napakahalaga. At ang tungkulin ng hukbo ng apoy, higit pa sa dapat bigyang pansin. Kapag humarap siya sa hukbo ng apoy, hindi rin tiyak na makakakuha ng murang presyo. Si Yuen Zen ay nag-iisip ng mga pakinabang at kapinsalaan. Umuungal siya ng malamig na tunog. Anak ni Lu Zhenyan, ano bang kahanga-hanga? Sana makalabas kang buhay mula sa pulo. Isang mandirigma mula sa apoy na dragon ang tumingin sa akin at nagsalita. Pinadala kami ni General Lu para protektahan ka. Bagamat kami nahihiya sa ganitong gawi mong pinapapila. Pero ang pagprotekta sa iyo ay aming tungkulin. Mangyaring sumunod ka sa amin hanggat maaari. Basta't kami ibuhay, hindi ka magkakaroon ng problema. Nang marinig ko yon, bahagyang kumunot ang aking noo. Mukhang, ang mandirigmang ito ay may mga puna tungkol sa kanyang pagdalo sa labanan para sa pulo. May mga hindi magagandang saloobin. Ang pinuno ng mandirigma ng apoy na dragon ay nagalit at nagsalita. Sixiaoki, tumahimik ka. Ang aming dapat gawin ay isakatuparan ng misyon. Hindi upang magpakitang gilas sa salita. Itim na lobo. Ang kapatid kong ito ay walang respeto sa pananalita. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Nag-aalangan akong ngumiti at nagsabi, walang anuman. Samantalang, si Zhang Xi sa loob ng silid, ay nakatawa na. Hahaha, si Lu Zhenyan, kahit ang iyong mga mandirigma ng apoy na dragon ay hindi pinapansin ang iyong anak. Sa ganitong malaking bagay ng pagkuha ng pulo, nagtataka kung bakit siya ay nagtatangkang magpanggap na may halaga. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay Diyos ng digmaan, maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo. Nang marinig ito, isang matandang lalaki na may puting buhok ang lumingon kay Lu Zhenyan. Nagtanong siya ng may seryosong tinig. Si Lu Zhenyan, ang labanan para sa pagkuha ng isla ay hindi basta-basta. Ilang pagsisikap ang inilaan ng Daxia para sa pagkuha ng isla taon na ito. Ang iyong anak, paano siya makikisali dito? Kailangan mo akong bigyan ng malinaw na paliwanag. Tinapik ni Lu Zhenyan si Zhang Xi ng isang masusing tingin. Pagkatapos ay humina siya ng malalim. Ginoong mo, ang itim na lobo ay talagang anak ko. Pero, ang kanyang lakas, talagang may karapatan siyang makilahok sa labanan para sa pagkuha ng isla. Agad na pinutol ni Zhang Xi. Si Lu Zhenyan, akala mo ba'y mga tanga kami? Isa siyang mandirigma na nasa 3 antas. Ano ang karapatan niyang makilahok sa labanan para sa pagkuha ng isla? Nakakunot ang noo ni Ginoong mo. Si Lu Zhenyan, ano ba talaga ang nangyayari? Labanan para sa pagkuha ng isla. Napakahalaga nito para sa Daxia. Kung totoo mang maglakas loob kang ipadala ang iyong anak para sa pagginto, huwag mong sisihin ako kung ako'y maging walang awa. Mukhang madilim ang mukha ni Lu Zhenyan. Talagang ipinadala niya ang kanyang anak para sa pagginto. Pero hindi niya rin inasahan na siya ay direktang nabanggit. Bigla, isang sigaw ang narinig. Hindi maganda. Ang mga puwersa ng iba't ibang lahi ay malapit na. Nakita sa monitor, ang mga figura ng daan-daang sundalo mula sa iba't ibang lahi. Ang magagaan na lahi ng mga Thunder Spirit. Ang malakas na lahi ng Half-Bear. Ang lahi ng Golden Winged Bird na lumilipad. Maraming lahi lumitaw. Sila ay tahimik na nagtitipon sa dalampasigan. Para bang isang indisible na malaking lambat na malapit ng takpan ang buong bansa ng Daxia. Ang eksenang ito ay nagdulot ng biglaang katahimikan sa silid. Lahat ay parang nanghihina ang puso. Gayunpaman, walang nakapansin sa mga pagbabago sa labas ng isla. Si Yuen Zen ay lumakad pa sa harapan. Sabi niya ng malamig, ako si Yuen Zen ng pamilya Yuen, para sa tagumpay ng laban para sa isla, para sa kaluwalhasyan ng Daxia. Sa mga susunod na hakbang, mangyaring sundin ang aking utos. Sa susunod na sandali, mula sa kailaliman ng gubat ay narinig ang mabilis na mga yapak. Biglang, ang mga mandirigma ng lahi ng gintong pakpak ay sumalakay. 100 mandirigma ng iba't ibang lahi sa likuran ay sumugod mula sa gubat na parang mga multo. Ang labanan ay malapit ng sumiklab. Nang makita ito, agad na sumigaw si Yuen Zen, lahat panatilihin ang ating anyo, at sumugod kasama ko. 10 mandirigma ng apoy ay parang pader na tanso at bakal. Agad akong pinaligiran sa gitna. Sa susunod na sandali,
Isang kalahating taong oso na mandirigma ang sumugod. Sa kanyang dinadaanan, ang mga mandirigma ng iba't ibang lahi ay parang pumasok sa walang taong lupain. Sa isang iglap lang, ang mga mandirigma ng dakilang Xia ay nagkaroon ng ilang nasawi. Nang makita ito, lahat ay walang pag-aalinlangan na sumugod. Nangakong makipaglaban hanggang sa kamatayan sa mga mandirigma ng iba't ibang lahi. Ngunit ang kanilang ipinagmamalaking level na kakayahan, sa harap ng mga mandirigma ng iba't ibang lahi, ay talagang hindi kayang labanan. Pati na ang depensa ng kalahating taong oso sa unahan ay hindi kayang basagin. Ito ay ganap na isang panig na pagpatay ng mga lahi laban sa mga mandirigma ng dakilang Xia. Ito na ba ang lakas ng mga lahi? Napakalakas! Kami ay mga mandirigma na may level na pagkamalay at kakayahan. Bakit tayo ay tila madaling mabigo sa harap ng mga lahi? Ang takot ay kumakalat sa puso ng lahat na parang anino. Sa lihim na silid ng dakilang Xia, lahat ay nakatingin sa malupit na labanan sa screen. Ang mukha ng lahat ay seryoso. Hindi pa rin ba ito sapat? Ang tinig ng isang lalaki ay puno ng matinding pagkadismaya. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa pagitan ng screen at ng lahat. Parang naghahanap siya ng sagot. Isang sulyap lamang, at marami na ang nawala na mandirigma. Ang mga kamay ng isa pang tao ay mahigpit na nakapulupot sa kamao. Parang nais niyang ipunin ang galit na ito sa kanyang palad. Kami ngayong taon. Ngunit nakabuo kami ng pinakamalakas na 5 antas na mga mandirigma sa buong bansa. Ang taong ito ay dapat na ang aming pinakaumaasang taon. Bakit hindi pa rin kami makapagpahayag laban sa mga lahi? Ang sunod-sunod na mga pagdududa ay parang malalakas na hampas, na pumapalo sa puso ng bawat isa. Nagdudulot ito ng mas mabigat na atmosfera sa buong lihim na silid.